tatalakayin po ngayon no, sa pangatlong series po natin no, sa Walking by Faith, yung The Confidence of Elijah. Next po, slide po natin. Yun. So, sige po, basahin po natin yung talata ng ating natagpuan po natin sa unang mga hari. 17, 1-7, sabay-sabay po natin basahin in 3, 2, 1, go po. Kaya sa isang propeta na nag-Israel, sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay ng Diyos ng Israel na aking pinaglingkuran, hindi ulan, hindi magkakamot sa mga darating na taon, ang mga hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng kahit, sa silangan ng ulan. Mariinom mo ang tubig sa batis at mariinom kung saan ako mauwak ng magkakit sa iyo ng magkakit. Sinunod ni Elias na sinabi ni Yahweh, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng kahit, sa silangan ng ulan. Umaga at hapon may mahawak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na nag-iulay ng amas. So tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa aming pagkabasa ng iyong salita. Panginoon, linisin niyo po ang aming puso, linisin niyo po ang aming isipan. Handa niyo po ang aming sarili, Panginoon, sa inyong salita sa umaga ito. Panginoon, itago niyo po ang iyong lingkod sa inyong likuran. Tanging pangalan niyo lamang po ang aming matakiya at mapasalamatan. Panginoon, inanyayahan po namin ang iyong banal na Espiritu. Mag-usap po kayo, Panginoon, sa nais ninyong paraan upang aming maunawaan ang iyong pinapagatid na galita sa iyo. Dalangin din namin, Panginoon, ang bawat isa na naririto. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa pangalambahan ito, Panginoon. Muli, maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maraming po tayo mo po. Pero na po ba ang papel ng bawat isa? Get one pass lang po, no? So, para po maunawaan natin yung ating nabasang talata, no? So, balikan po muna natin yung mga previous na nangyari bago ito naganap, no? Na tinawag ng Panginoon si Propetang Elias, no? So, next slide po, no? So, pagkatapos pong mamatay ni King Solomon, so natatandaan po ba natin sino po si King Solomon, no? Si King Solomon ay anak ni Haring David, no? So siya po yung successor ni Haring David, no? So pagkatapos pong naghari si Haring Solomon, pinamana po niya yung Israel sa dalawa niya pong anak, no? So nagkaroon po ng paghati yung Israel, no? Nahati po ito sa timog na kaharian ay pinamunuan ni Rehoboam, no, sa bandang ibaba, at yung hilaga naman po ay pinamunuan ni Jeroboam, no. So sila po yung magkapatid, pinaghati po nila yung kingdom, no. So si King Jeroboam, dahil po sa takot niya na magpunta yung kanyang mga nasasakupan sa nasasakupan ni Haring Rehoboam, dahil natakot siya, baka mamaya iwanan siya ng kanyang mga tao kasi doon po ang kanilang pananambahan, no, sa lugar ni Haring Rehoboam. So ang ginawa ni Haring Jeroboam, nagpatayo po siya ng dalawang altar doon sa kanyang mismong nasasakupan, no. Yung isa, tatagpuan sa Bethel at yung isa naman po ay sa Dan, no. So doon po, yung itinayo ni Jeroboam ay hindi altar ng Panginoon, no. Hindi altar ni Yahweh, kundi ito ay altar ni Baal, no. So makikita natin, naglagay po siya ng mga gintong guya sa bawat altar na kanyang pinatayo, no? So kung sa akala natin, no, sa panahon ni Jeroboam, doon lamang nagtatapos yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, no? So nagkakamali po tayo, no? Ito po ay nagpatuloy, lumipas po yung mga panahon, no? Nagdaan po ang 5 hari bago dumating po si King Ahab, no? Kung ating natatandaan sa ating binasa kanina, siya po yung kausap ni Prophet Elijah, no, si King Ahab, no. So sabi po sa kasulatan, si King Ahab po ay isang masamang hari, no. Sabi dito na si King Ahab ay mas gumawa ng higit pang kasamaan kaysa sa lahat ng mga nauna sa kanya, no. At mababasa po natin sa next slide po. So 1 Kings 16-31, ang sabi po diyan, higit sa lahat ng nauna sa kanya ang kasamaang ginawa niya sa paningin ni Yahweh, no?
hindi pa siya nasiyahang ipagpatuloy ang ginawa ni Jeroboam, pinakasalan din niya si Jezebel na anak ni Etbaal, hari ng Sidon, no? At mula noon, naglingkod siya at sumamba kay Baal, no? Sino po ba si Jezebel, no? Naging asawa ni King Ahab, no? Si Jezebel ay isang prinsesa ng Sidon. Sabi nga po, anak siya ni Haring Etbaal, no? Pero si Haring Etbaal po ay isang, hindi lang siya hari, kundi isa rin siyang pari na ni Baal, no? So, sa lahi po ni Etbaal, nandun po yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, no? Nung pinakasalan po ni Haring Ahab, si Jezebel, so naging reyna si Jezebel ng Israel, no? So, ginamit niya ang kanyang posisyon upang itaguyod ang pagsamba kay Baal, no, sa buong kaharian, no. So sino po ba si Baal, no? Ayon po sa next slide po. Baal was a prominent Canaanite deity worship in various forms, no, across the ancient Near East, no. His name means Lord or Master, and he was often associated with fertility, storms, rain, and agricultural abundance. Baal was considered the god who brought life, giving rain to the land, no, making him central to agrarian societies, no. Kung makikita po natin, naka-highlights po yung mga ganyan, sapagkat tatandaan po natin yan, no, kasi ang paniniwala nila si Baal ang nagbibigay ng mga ulan, ng bagyo, no. So nakasentro po sa agricultural, sabi nga agricultural abundance, no. So titingnan po natin, no, tatandaan po natin, no. So sa ating pagpapatuloy, no, dahil po nga sa lumala yung kasamaan na Israelita, no, sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, no, lalong lumaganap sa panahon na yon, no. So dito na po sinugo ng Panginoong Yahweh si Propetang Elias, no. At dito natin matutunghayan ang pananampalataya ni Elias, no. Kaya po ang ating series ay Walking by Faith, no. So next po, the demeanor of Elijah, no, sa verse 1, no. Ano po makikita po natin dito, no? Una, his introduction, no. Sabi po, yung pangalan ni Elias sa origin na Hebrew is Eliyahu, no. So ang ibig sabihin is my God is Yahweh or Yahweh is my God, no. So sa pangalan pa lamang ni Elias, makikita natin yung kanyang pananampalataya na sadyang sa Panginoon siya nakatuon, no. Kasi pangalan niya pa lang, my Yahweh is my God, no. So ang pagpapakilala kay Elias ay biglaan, no? So wala po tayong makikitang tala sa Bible kung saan nagsimula si Elias, no? Kung mababasa po natin yung 1 Kings, bigla lang po lumabas si Elias sa verse 17 na ito, no? Tinawag siya ng Panginoon, no? So kung maiisip po natin, kulang po ba yung Bible natin? Bakit hindi nakatala yung pinagmulan ni Elias, no? Kasi bigla lang siyang lumabas diyan na parang kabute, no? So susubukan po nating ipaliwanag, no. So ayon po sa pag-aaral, yung Bible po ay sinama lamang yung mahalagang pangyayari na magbibigay sa atin ng katuruan, no. So mga importanteng pangyayari lamang isinulat, no. So kung imagine natin po, no, kagaya po ng sa panahon ni Abraham hanggang sa panahon ni Joshua, no, pinangakuan ni Yahweh si Abraham ng promised land at tinupad niya ito kay Joshua. It's almost 470 years, no? Kung araw-araw po yon sinulat at nilagay sa Bible, baka hindi po natin kayang basahin yung Bible, no? Baka hindi magkasya to sa ating pananambahan, no? So, ganun po, no? Yung mahalagang bagay lamang po ang isinulat doon, no? Pero kung tatanungin po natin kung meron bang history si Elijah, meron naman po, no? Nakasulat ito sa Hebrew Scriptures, no? Doon po natin mababasa sa kanilang history, no? So, pangalawa, his ministry, no? Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, no? So makikita natin yung kanyang pananampalataya ay hindi nagpapakita ng pagdududa o pagkatakot sa kabila ng kanyang kaharap ay isang hari na puno ng kasamaan, no? So hindi siya natakot, no? May lakas ng loob siyang magsalita sa katotohanan, no? Kahit sa harap ng panganib. Sabi niya, saksi ko si Yahweh, no? Ipinapakita nito na si Elias ay naniniwala na ang Diyos ay buhay, nakikita at nakakaalam sa buong pangyayari, no? So tayo po ba mga kapatid, paano po ba tayo haharap sa ating pananampalataya kahit kaharap po natin ang panganib, no? So meron pa akong kwento, hindi ko alam kung iba sa inyo, alam na ninyo ito, no? Meron pong isang napanood ako lang sa Facebook.
isang pare at isang mamatay tao, no? So, yung mamatay tao, lumapit sa isang pare, duguan pa siya, hawak niya pa yung kanyang patalim. Sabi niya sa pare, Father, patawarin niyo ako kasi ako'y nakapatay. Sabi po ng pare, bakit ka naman nakapatay? Kasi Father, yung kaibigan ko, nagtalo po kasi kami. Kasi pinipilit niya sa akin, Father, na merong Diyos. Sabi ko naman, walang Diyos, walang Diyos. Pinipilit niya po sa akin, Father. Kaya sa inis ko, pinatay ko na lang yung kaibigan ko, Father. Sabi ganon. Tapos biglang napatingin siya sa pare. Sabi niya, ikaw ba, Father? Naniniwala ka bang may Diyos? Ang sagot po ng pare, dati, ngayon trip-trip na lang. Kasi kaharap niya po yung kamatayan. Pero kung titingnan po natin, nakakatawa, no? Pero try natin imagine, mga kapatid, tayo po sa lugar ng isang pari. Try natin imagine na tayo po ang kaharap ay kamatayan. Kaya mo bang panindigan ang iyong pananampalataya sa harap ng kamatayan? Kaya mo bang sabihin, Lord, totoong may Diyos kahit na alam mo mamamatay ka sa araw na yon? Tayo ba, mga kapatid, kaya ba natin yung ganung pananampalataya, no? So imagine natin, nakakatawa, pero try to imagine kung kaya ba natin panindigan ang ating pananampalataya. Baka mamaya, paglabas mo hindi, ano lang ako dyan sa church na yan, dumadalo-dalo lang, dayo lang ako dyan, napadaan lang ako dyan, hindi ako kasama dyan, no? So kasi pag minsan, sa panahon, kapag nalaman na Christian ka, ay, Kristiyano pala yan, dinidiscriminate, no? So merong mga ganong pangyayari. So, paano tayo makipaglaban sa ating pananampalataya, no? Pangatlo, letter C, yung kanyang propesya, no? His prophecy. Sabi niya, hindi uulan ni hindi magkakahamog sa darating na taon hanggat di ko sinasabi, no? Bakit sobrang confident si Elias sa kanyang sinabi kay Haring Ahab, no? Sobrang confident siya dito, no? Sabi niya, hindi uulan hanggat hindi ko sinasabi. Sabi niya, ano ang katiyakan ni Elias na ito ay mangyayari? So, dito makikita natin na kilala ni Elias ang salita ng Diyos, no? Lalo na ang babala ng Diyos na matatagpuan natin sa Deuteronomio 11:17. Sabi diyan, kapag tinalikuran ninyo si Yahweh, kapuputan niya kayo, isasara niya ang langit at hindi ito paulanin. Kapag nangyari ito, mamamatay ang inyong mga pananim at malilipol kayo sa mabuting lupaing ibinigay niya sa inyo. No? Ibig sabihin, babad po sa salita ng Diyos si Elias. No? Alam niya yung propesiya na kapag ang Israelita ay gumawa ng ganitong kasamaan, ganito ang mangyayari. No? So bukod pa rito, siya rin yung binigyan ng otoridad ng Panginoon upang ipahayag yung nais ng Panginoon. No? So sabi nga dito, no? Next po sa ating pangalawang punto, no? Sa directive for Elijah, sabi niya, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Hordan. Mainom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Letter A, the instruction. Kung ating titingnan, sinabi niya dyan, umalis ka rito at magtago ka sa batis. No? Kung ating titingnan, bakit pinaalis pa si Elias doon sa batis? No? Dahil ba galit si Ahab tsaka si Haring Jezebel? Dahil ba maaari siyang patayin ni Haring Ahab at ni Jezebel? Kaya kailangan siya pagtaguin ng Panginoon sa ilang o sa batis ng Karit, no? Kung ang dahilan natin ay para lang siya makapagtago doon sa galit ni Ahab at ni Jezebel, parang mababaw na dahilan, no? Kasi sapagkat kahit hindi siya umalis sa lugar na yon, kaya siyang protektahan ng Panginoon laban kay Ahab at kay Jezebel. So bakit kailangan paalisin pa si Elias doon sa lugar na yon at pagtaguin sa Karit, no? So napaisip po ba tayo, bakit kailangan pa? Kaya naman pala siyang protektahan ng ating Panginoon kahit hindi siya umalis doon. No? Titingnan po natin, no? So ang kanyang pagkawala sa publiko o ang kanyang pagtago ay tanda na binawi na ng Diyos ang kanyang salita mula sa Israel bilang parusa sa kanilang kasamaan, no? So bakit ito, no? Sabi ulitin ko, no? Ito ay tanda na binawi na ng Diyos ang kanyang salita mula sa Israel bilang parusa sa kanilang kasamaan, no? Ano ba ang ibig sabihin na binawi na ng Diyos ang kanyang salita sa tao? So, dito nagkaroon po ng ikalawang tagtuyot. 'Di ba? Ang sinabi niya doon na hindi uulan.
hindi magkakahamog. So dito, nagkaroon ng pangalawang tagtuyot. Bakit? Napaisip tayo, bakit nagkaroon ng pangalawang tagtuyot? Ano ba ang salita ng Diyos para sa mga taga-Israel? No? Next po. Sa Deuteronomy 32:2, ang sabi diyan, ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog. Eksakto sa sinabi ni Elias, no? Ni ulan o hamog. So ang salita ng Diyos ay nalintulad sa ulan at sa hamog, no? Gaya ng ambon sa malambot na damo at gaya ng mahinang ambon sa pananim, no? Ang salita ng Diyos ay nalintulad sa ulan at hamog. Nung inalis po si Elias doon sa lugar na yun, inalis siya sa mga tao, nagkaroon po ng tagtuyot sa salita ng Diyos. No? Hindi lamang tagtuyot sa klima, sa panahon, kundi mismo sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, tinutukoy dyan, parang ulan, parang hamog. No? So dahil po si Elias ay siya yung tagapagsalita ng Diyos, siya yung nagbabalita ng salita ng Diyos, ibig sabihin, wala nang nakakarating sa tao. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng tagtuyot sa salita ng Diyos. No? So dito, tingnan mo tag doon. Ito ay nagdulot ng tagtuyot hindi lamang sa panahon o klima, no, kundi pati sa salita ng Diyos, no. So tingnan natin ating katabi, no. Masagana ba sa salita ng Diyos o nakakaranas na ng tagtuyot sa salita ng Diyos? Next po. Letter B, the separation, no. Ang ibig pong sabihin ng karit is cut off, no. So, inalayo ng Panginoon si Elias sa mata ng publiko upang turuan din siya ng kababaang loob at hubugin siya bilang isang ganap na lingkod ng Diyos. No? Kapag po hinubog tayo ng Diyos, dapat po makikita yung resulta na makikita sa atin yung resulta na tayo ay ginamit o hinubog ng Diyos sa pamagitan ng tayo nag-iisa. No? Makikita po natin ang resulta doon sa 1 Kings 17:24, sabi po dyan, sabi po ng isang balo sa Sarepta, ngayon ay nalaman ko na ikaw ay isang tao ng Diyos at ang salita ng Panginoon na nasa iyong bibig ay totoo. So ibig sabihin, ito na naging resulta ng pagkahubog kay Elias doon sa ilang. No? So, may mga sandali na hinihiwalay tayo ng Diyos sa ingay ng mundo upang hubugin tayo sa katahimikan, no? At sa pag-iisa. No? At isa pang halimbawa na makikita natin sa kasulatan na hinubog ng Diyos sa pamagitan ng paghiwalay sa Kanya sa mga tao ay walang iba kundi si John the Baptist. No? Makikita natin sa Luke 1:80. Sabi po dyan, lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu, siya'y nanirahan sa ilang hanggang sa araw na nakilala siya ng bansang Israel. No? So bago rin po magsimula si John the Baptist sa kanyang pangangaral, sa kanyang ministry, hinubog din siya ng Diyos, no, sa ilang, no. Tinago rin siya, nilayo din siya ng Diyos sa mga tao, no. So sa panahon na tayo nag-iisa, maaring hinuhubog tayo ng Diyos, no, maaring may tinuturo sa atin ang Diyos na kaya naman nating humarap na kahit tayo ay mag-isa. Mag-isa physically, pero spiritually kasama natin ang Diyos, no? Hindi tayo nag-iisa, no? Amen. Kagaya po ni Elias, nilayo siya, mag-isa lang siya. Pero akala natin mag-isa lang, pero hindi, no? Kasama niya ang Diyos, no? Maaari din ganun sa atin, no? Minsan dumaranas tayo na parang isolated ako. Pero wag nating kakalimutan, kasama natin ang Diyos. Amen. Letter C, the provision, no? Sabi diyan, mainom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. So makikita natin yung katapatan ng Diyos, no, sa kanyang mga sinugo na hindi niya pababayaan basta sumusunod. Ang Diyos ay hindi lamang gumagabay, kundi siya rin ang naglalaan ng ating pangangailangan kapag siya ang nagsabing, lumakad ka, hindi niya tayo pababayaan sa ating daan. Amen? No? Kahit hindi natin alam ang buong plano ng Diyos, pero ang Diyos alam niya kung ano yung ating kahinatnan, no? Kung ano yung plano niya para sa atin, no? At may nakahandang probisyon sa bawat hakbang na ating gagawin. Amen? Pero napaisip po ba tayo, bakit sa dami ng inutusan ng Panginoon, bakit uwak? Amen? Kung tutusin natin,
ang uwak, ang sabi po sa Leviticus 11:13 to 15, ang sabi po diyan, tungkol naman sa ibon, sa mga ibon, ang mga ito ay huwag ninyong kakainin sapagkat marurumi. Ang agila, ang buitre, ang agilang dagat, ang lawin at ang limbas at ang mga kauri nito, lahat ng uri ng uwak. So dito, sinabi dito, marumi ang uwak. So bakit uwak ang ginamit ng Panginoon? Napaisip po ba tayo sa dami namang pwedeng gamitin? Bakit uwak? Amen? Tingnan po ba na, ano po ba ang nature ng isang uwak? Scavenger instinct, no? Ang mga uwak ay mga opportunista pagdating sa pagkain. Naalala ko po, nung wala pa po kaming kuruma, nagbabike pa lang kami, iniwan namin yung bike namin, tsaka pinamili namin doon sa may labas. Pagtingin namin, natumba na yung bike namin. Yung pala, pinagpepiestahan na ng uwak yung aming pinamili. So, ganun po yung ugali ng uwak, no? Karaniwan nilang kinakain ay mga patay na hayop, no? Basura, lalo na dito sa atin sa Japan, no? Hindi aso ang nangangalkal ng basura, kundi uwak, no? So, bihirang magbahagi sila ng pagkain, no? In short, sila ay madamot. Sila ay madamot. No, ibig sabihin, bakit pinili ng Diyos? No? Likas sa kanila ang mag-imbak, no? Hindi sila nagbibigay. Dito makikita natin na kahit ang madamot na ibon kayang gamitin ng Diyos para tustusan ang ating pangangailangan. Amen? Tingnan mo ang iyong katabi. Ginamit ka ba ng Diyos yan? Wala akong sinabi na madamot, no? Ginagamit ka ba ng Panginoon? Kapag hindi ka pa ginagamit ng Panginoon, magpagamit ka na kay Lord, kapatid. Amen? Pangalawa, navigational intelligence. No? Kayang tandaan ng uwak yung lugar. Kaya sila ang pinili. Kung makikita natin, malaki yung kanilang utak. Matalino pong uwak. Sobrang talino po ng uwak. Kahit doon sa mga pag-aaral, matalino pong uwak. Kaya po sila din siguro ang pinili, no? Pangatlo, adaptability. No, makikita natin dito sa Japan, may tag-araw, taglamig, so survive sila, ibig sabihin kaya nila. So, di ba po, doon sinabi ni Elias na hindi magkaulan, so maaring darating yung mahabang tagtuyot. So, ang uwak kaya pong mag-survive sa ganung panahon, no? Kayang magtustos sa kanila, no? Yung isa pa, no, kung mapapansin natin yung uwak, malaki yung kanyang tuka. Kung sa Pilipinas kaya nangyari yon, maya ang ginamit ng Panginoon. Gaano kaya kalaki yung pagkain na madadala niya kay Elias, no? So, ibig sabihin, malaki yung tuka niya, malaki yung pagkain na kaya ibigay kay Elias, no? Kung maya yon, ilang maya kaya gagamitin ng Diyos para bigyan si Elias ng kanyang pagkain, no? Amen? So, talagang perpekto ang Diyos, no? Hindi siya nagkakamali sa kanyang ginagamit. Even though na ang uwak ay isang madamot, no? Pangatlo na punto, the dependence of Elijah, no? Letter A, his submission, no? Sumunod nga si Elias, ang sinabi ni Yahweh, lumakad siya, no? So, ang pagsunod ni Elias, makita natin na lubos ang kanyang tiwala sa Panginoon, no? Kahit hindi niya alam kung ano yung dadatnan niya doon. Kasi sabi nga, ilang, di ba? So, wala siyang, dadatnan ko doon, no? Ang pangako lang sa kanya ng Diyos ay magbibigay sa kanya ng pagkain. So kung tayo ba, maiisip po ba natin yun na kaya akong tustusan ng Panginoon sa pamagitan ng uwak? Diba? Pero makita natin na sumunod, no, hindi nagdalawang isip si Elias. Sumunod agad siya, no? Lumakad agad siya, no? So ano po ang tinuturo sa atin nito ngayon, no? Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala. Amen? Kundi pagsunod sa utos ng Diyos. Amen? Kahit hindi pa natin nakita ang buong, no? Tulad ni Elias, hindi niya rin alam kung anong mangyayari sa kanya doon, no? Pero hindi siya nagdalawang isip na sumunod sa Panginoon, no? At ang unang hakbang ng pananampalataya ay ang simpleng pagsunod. Kahit mahirap, kahit madadatnan natin, doon is total isolation, kahit hindi malinaw ang sunod na mangyayari, sa bawat hakbang ng ating pagsunod, ipinapakita natin na ang tiwala natin sa Diyos ay higit, no? Amen? So isipin natin siya na ang bahala sa susunod na mangyayari, no? So Lord, ini-entrust ko na sa iyo kung anong susunod na mangyayari sa akin, no? Letter B, his dedication, no?
So, sabi diyan, nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Hordan. No? Nanatili si Elias sa ilog ng Karit hanggang sa dumating ang susunod ng utos ng Diyos. No? Sinabi ng Panginoon, diyan ka lang muna, stay ka lang diyan. Akong bata sa iyo, bibigyan kita ng Gumawa si Elias ng ibang bagay, kundi naghintay lang siya sa Panginoon. Hindi siya nainip. Tayo kaya, sasabihin natin, Lord, ano na nangyayari? Ang tagal ko na nananalangin, wala pong nangyayari. Di ba? Pero si Elias, hindi. Hindi siya na umimik sa Panginoon, naghintay siya. Naghintay siya sa susunod na sasabihin sa kanya ng Panginoon kung anong gagawin niya. Dito, tinuturo sa atin na tayo ay magpakumbaba sa salita ng Diyos. Kung may mga bagay po tayong hindi agad tinutugon ng Panginoon, maghintay po tayo sa tamang panahon. Tatandaan natin yung pangako ng Diyos na tutugon siya sa tamang panahon. Amen? No? Ang pananatili sa kalooban ng Diyos ay tanda ng tiwala. Hindi natin kailangan magmadali o gumawa na sarili nating plano. Kapag ang Diyos ang naglagay sa atin sa isang lugar, siya rin ang magbibigay ng susunod na hakbang sa tamang panahon. Kaya nga, tiis-tiis lang mga kapatid, kapit tayo sa ating Panginoon. Amen? So, Roman number 4, the discovery of Elijah. Next po. His appropriation, sorry. So dito, araw-araw, no, sinabi niya, umaga at hapon may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain sa batis. Sa batis naman siya umiinom. No? Araw-araw, nagbibigay ang Diyos ng pagkain, no, sa ating, sa ating buhay. No? Kay Elias, sa pamamagitan ng uwak. No? Kung ating matatandaan, sa Exodus din, araw-araw din nagbibigay ang Diyos sa kanila ng mana. No? Sa ilang taon nilang nanirahan sa ilang, hindi sila nagsasaka, hindi sila nagtatanim, kundi araw-araw silang sinusuplayan ng Panginoon. No, makikita din natin dito yung provision ng Panginoon. So sa ating buhay, araw-araw naman tayo kumakain, di ba? Amen? Araw-araw naman tayo, okay naman tayo, hindi naman tayo nagugutom. Kita naman sa katawan, amen? Saksi naman ng katawan natin, no? Amen? So, pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat araw-araw po nagbibigay ang Panginoon sa atin ng biyaya. No? Ang Diyos ang tagapagbigay ng pang-araw-araw nating pangangailangan. Hindi niya ito pa ang mahalaga. No? Minsan, hindi laging sobra. Sakto lang, sapat lang. Pero, tatandaan natin, hindi nagkukulang. Hindi man sobra, sapat, hindi nagkukulang. No? Amen? So, sa bawat araw, may bagong biyaya. Amen? So, meron akong napanood na podcast ni Cara David. Ewan ko lang kung napanood nyo ito. Tungkol ito sa, hindi ko alam kung pare yung kausap niya, na sabi niya doon, no, di ba, sa mangingisda, na nanguhuli sila na isda. Sabi niya, bakit hindi tayo kumuha ng mas maraming isda? Para bukas, hindi ka na mangingisda. Alam niyo po, sagot ng tao, ng mangingisda, bukas nandyan pa naman yan. Yung kukunin natin ngayon, sapat na sa amin sa araw na ito. Amen? Ibibigay naman ng Diyos bukas yung pagkain para sa amin. Sabi niya, baka pag kumuha tayo ngayon ng marami, baka bukas hindi na magbibigay ang Panginoon. Hindi na magbibigay ang kalikasan. Amen? Anong tinuturo sa atin dito, no? Matuto tayong magtiwala sa Panginoon na bukas, bibigyan niya tayo muli ng ating pangangailangan. Huwag tayong greedy, no? Huwag tayong sakim. Amen? No? Sa simpleng tao na kahit sabihin natin, hindi sila nakapag-aral, sabi niya, uneducated daw yung mga taong yun, mangingisdang yun. Pero nakikita natin na una, nagtitiwala sila sa Diyos. Pangalawa, kontento sila sa binibigay ng Diyos araw-araw. At naniniwala sila na kinabukasan, meron uling ibibigay ang Diyos sa kanila. No? Amen? So number 4, the discovery of Elijah. No? Sabi yan, ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. So pag tinignan natin, parang, paano na si Elias, natuyo na yung batis. So, letter A, an apparent problem. No? Ang ilog ay natuyo, at ang nakalang hadlang ay bahagi pala ng plano ng Diyos. No?
ang pagtutustos ng Diyos ay maaring magbago. Amen? No? Kasi sabi diyan, yung ilog, diyan siya umiinom. So natuyo yung batis. Natuyo yung ilog. Ibig sabihin, may ibang paraan na naman ibibigay ang Panginoon. Kung sa panahon na yon, baka sa ilog siya nagiinom, baka ngayon, mineral water na ibibigay ng Panginoon. Iba na. Iba na pamamaraan, hindi lamang sa ilog. Amen? Amen? Mari, no, sa pagkatuyo ng ilog, ito ay sinyales na sa ibang pamamaraan na ang gamitin ng Diyos para sa kanyang provision kay Elias. No? So, ang ilog ay natuyo, ngunit may bagong tagubilin na darating. No? Ang mga pagsasara ay hindi laging wakas. Madalas ito ay paghahanda para sa susunod na hakbang. Amen? Ang Diyos ay gumagabay sa bawat yugto ng buhay ng kanyang mga lingkod. Kung hindi po natuyo ang ilog, maaring hindi rin po aalis si Elias doon. Kasi okay na ako, Lord, dito. May uwak na nagbibigay sa akin. Hindi ako may ilog akong nagsusupply ng tubig. Pero natuyo po ang ilog dahil meron pong ibang paraan ng Diyos para tustusan yung pangangailangan ni Elias. No? Ganon din po sa atin. No? Minsan dumarating sa buhay natin, kagaya po ng iba, no, nagsara yung kaisya. Parang iniisip natin, paano na kami? Nagsarado na yung company. So, pag inisip natin yon, ito na ba yung katapusan? So, lagi natin tatandaan na marami pang kaisya, no, ang magbubukas para sa atin. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos kapag nagsara sa isang bagay, meron laging nakahandang ibibigay sa atin ng Panginoon. No? Sabi niya, when the door closes, another open, with greater purpose. No? Amen. Letter B, unanswered prayer. No? Ang tagtuyot ay patunay na dininig ng Diyos ang panalangin ni Elias. No? Di ba? Sinabi niya nga, magkakaroon ng tagtuyot. No? Dito, makikita natin na tinugon na ng Panginoon ang sinabi ni Elias doon kay Haring Ahab. No? Kung matatandaan po natin kanina, may naka-highlights po doon na kung sino po si Baal. No? Siya pong nagbibigay ng ulan, ng fertility, ng bagyo, ng storm, no? Pero makikita natin dito na hindi totoo si Baal, no? Ang Diyos natin ang totoo, no? Kaya pinatunayan dito na totoo ang Panginoong Yahweh, no? Laban sa kanilang sinasambang Diyos-Diyosan na si Baal, no? So sa ating pong pagtatapos, no? Sa ating conclusion, lumakad po si Elias sa pananampalataya sa matapang na pagpapahayag, tahimik na pag-iisa, araw-araw na pag-asa at biglaang pagbabago. Tayo rin ay kailangang matutong magtiwala sa salita ng Diyos, sumunod sa kanyang tagubilin, umasa sa kanyang panustos at tanggapin ang kanyang plano kahit pa matuyo ang ating batis. No? So tayo po ay manalangin, inanyango po ang bawat isa, tayo po ay tumayo. Aming Diyos na buhay, Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Ikaw ang bigay ng ulan sa tamang panahon. Ikaw rin ang nagpahintulot sa tagtuyot upang kami matutong tiwala sa iyo. Nakita namin kung paano si Elias ay lumakad sa kanyang pananampalataya. Hindi dahil madali, kundi dahil alam niyang ikaw ay tapat. Panginoon, turuan mo kami maging tulad ni Elias sa panahon ng kakulangan, sa gitna ng katahimikan, sa mga sandaling tila wala ng daan. Alalahanan kami na ikaw ay Diyos na gumagabay, naglalaan at hindi kailanman nagpapabaya. Salamat, Panginoon, sa mga uwak na inyong inutusan. Iyong pinatunayan na kaya ninyong baguhin ang ugali o karakter ng isang bagay o isang tao kapag inyong kalooban. Amen. At sa araw na pagpapanustos na ito, hindi po kayo nagkulang. Sa likod po ng tagtuyot, may layunin sa likod ng pag-iisa. May paghahanda sa likod ng pagbabago, may panibagong yugto, may layunin. Kung kami man po ay nasa karit ngayon sa lugar ng pag-iisa, paghihintay o kawalan, turuan mo kaming magpahinga sa iyong presensya. Palakasin mo ang aming loob na magtiwala sa iyong salita, sumunod sa iyong tagubilin, umasa sa iyong panustos, at tanggapin ang iyong plano kahit pa matuyo ang aming batis. Panginoon, gamitin mo ang aming tagtuyot upang linisin ang aming mga puso, palalimin ang aming pananampalataya at ihanda mo kami sa susunod na hakbang na iyong ibibigay.
Huwag mong hayaan na ang aming pananampalataya ay nakatali sa kalagayan. Panginoon, ang iyong katapatan, dalangin namin ang bawat isa amin ay lumakad na may tapat at may tiwala at may puso na handang sumunod kahit sa gitna ng sa ilang, no? Kahit sa gitna ng kawalan, dahil alam namin ikaw ang Diyos na gumagawa ng daan kung saan tila wala ng daan. Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa aming pagtatapos sa aming pag-aaral sa iyong salita, Panginoon, dalangin namin na ito ay magrema sa aming puso at manatili kaming magtiwala sa inyo kagaya po ni Elias. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen.